Hello guys, magandang araw po. For today's video, sasagutin ko po yung mga tanong doon sa short video ko about pag-convert, kung paano i-convert into cash si More Time ni GoTime. Okay. Buong personal experience ko lang po at ibibigay ko po dito sa video na to yung account nung taong pinag-convertan ko na as in mababa yung fee, video call yung naging process namin, and then real time yung naging payout. Napakabait, madaling kausap, and basta very smooth yung naging transaction namin. Pero bago pa po yan, kung bago pa lang po kayo dito sa channel na to, please pa-subscribe naman po sa channel, pa-like and share ng video, and mag-ingat po tayo sa mga scammer. Maraming salamat po. So yun na nga po. Bale, nung bigla na lang, nakaraang mga araw, bigla na lang nag-offer. Alam ko marami din ang mga na-offera ni GoTime ng More Time. Si More Time is isa siyang credit. Actually, si More Time kasi more on pambili sa mga groceries, sa mga merchants, marami silang mga partner na mga merchants na pwede mo pagbilan gamit ang More Time. At ito, yun guys, kasi si More Time, ang payment niya is, ang in-offer pa lang sa akin, kasi bago pa lang din naman talaga 4 terms of payments. Ano siya guys, ang pinagkaiba niya, kapag ka mag-purchase ka, kunyari sa akin 12K, gagamitin ko yung 12K pambili, full pambili. Ang first payment is babayaran mo. So, bali meron siyang DP, meron siyang down payment. Pag mag-purchase ka, kunyari sa akin, 12K, kailangan ko ng 3,300 at least na balance doon sa aking GoTime. Kasi, kailangan mong bayaran ang first payment ng inyong transactions. So, yun guys. So, bali nung nagpa-convert ako, sinabihan ako ng kausap ko na kailangan merong 3,000, at least 3,300, kasi sabi ko, sige, buo. Okay. Kailangan merong 3,300 na DP kasi ganun pala sa More Time. So, bali, bibigay nila sa'yo buo yung cash na ipapakonvert mo. Pero, kailangan ikaw mismo sa sarili mo may laman kasi automatic may bawas or automatic ibabawas ni GoTime yung first payment mo, pinaka-down payment. So, yun ang nangyari. So, ganito naman, kung saan ko nakilala. Okay, mag-iingat po ha, maraming scammer dyan. Kung saan ko nakilala yung yung tao na to na talaga naman marirecommend ko siya, pero nasa sa inyo pa rin. Hindi ko sasabihin na doon kayo sa kanya, mag-ano kayo sa kanya. Kasi si More Time talaga, it's more on, pambili talaga siya dapat sa mga groceries and all, mga ganon. Hindi siya dapat convert. Pero kung gusto mo i-convert, merong mga ways. Pwedeng GCash, pwedeng Maya, and pwedeng Lazada. Yung nag-convert sa akin through Lazada. So, bale, ang nangyari, nakilala ko siya sa Facebook. Nung nag-post kasi ako doon sa isang group na member din siya. So, nag-comment siya doon. Actually, marami ang nag-comment. Kaya lang, syempre, kailangan mong busisiin, kailangan mong alamin kung itong tao ba na to na nagre-reach out sa'yo is genuine, ano ba ang intention, yung mga ganun. Kasi marami talaga, as in, maraming scammers. As in, 5 sila na nag-PM sa akin. Nagtanong sa akin kung gusto ko magpa-convert, ganito, real time, ganyan. And then, next na usapan, napunta na naman sa fee. Yes, merong fee. May bawas. Pag nagpa-convert ka sa kanila, may nakausap ako 2 to 5% daw. And then, may nakausap ako 15%. May nakausap ako 10%. May nakausap ako 20%, at siya kung saan ako nag-decide na mag-convert, ang offer niya is 5 to 6%. Yun ang offer niya sa akin. So, parang sabi ko, parang medyo mababa. So, noong una, nag-alanganin ako, hindi kaya to, baka mamaya magka-problema ako dito kasi mababa masyado yung fee.
masyadong mababa yung fee. Parang nababaan ako sa 5 to 6%, mga ganon. Kasi nasanay ako sa 10, mga ganon. So ngayon, sabi niya sa akin, okay lang, stock mo muna yung account ko, alamin mo muna doon, tingnan mo muna yung mga transactions ko, sabi niya ng ganon. Pinaliwanag naman din niya. Actually, tapos, edi pinag-isipan ko 2 araw. 2 araw ako nag-isip na sabi ko, sige, pag-isip muna ako, pag-isipan ko muna. And then the next day, sabi ko na, okay, sige, dito na ako sa kanya magpapa-convert. Ipa-flash ko po, ilalagay ko po dito sa screen yung pangalan, yung account niya na sa Facebook. Para kung gusto nyo ha, hindi ko sinasabi na dun kayo sa kanya ha. I-check nyo rin yung account niya, kung para ba sa inyo, pagkakatiwalaan nyo siya, tingnan nyo rin yung mga transactions, or basta i-stock nyo rin siya kasi okay lang naman sa kanya. And kausapin nyo rin siya para mas maramdaman ninyo kung talaga bang pagkakatiwalaan nyo siya. Kasi mahirap magsabi na dito kayo sa kanya kasi ganyan ako. Pero ako talaga, God promise, sa kanya talaga ako nagpa-convert. And napakadali lang ng usapan namin. Ganito ha, nag-video call lang kami. Tapos may pinasa siya sa akin na QR code na iniscan ko yon doon sa account ko kay GoTime. And then, agad-agad, as in minutes, seconds lang or minuto lang, pagka-scan ko, nagdasal pa ako bago. Okay, ito, go na. Parang gano'n. Kasi kakabahan ka talaga. Kasi pera din yan eh. And then, syempre, kung scam ka dyan, na-scam ka na nga, may babayaran ka pa, di ba? So, thank God, okay naman. Hindi niya binaba yung call hanggat hindi ko nare-receive yung full amount sa aking account. So, bahala na kayo makipag-usap sa kanya and kilalanin niyo muna. Kumbaga, pakiramdaman niyo muna siya kung dapat ba napagkatiwalaan niyo siya o hindi para sa inyo. Okay? Kasi maraming nagtatanong doon sa nagko-comment sa video ko na pwede bang i-convert, paano i-convert, ganyan. So, ito na yun guys. Ilalagay ko dito sa video na to yung kanyang account para naman kayo na mismo makipag-usap sa kanya. Through video call po yan sa Messenger. And then, pwede nyo rin siyang, alamin nyo muna, stock nyo muna yung account niya para malaman nyo at kayo ang mag-decide kung gusto nyo ba o hindi. Kasi mahirap din baka mamaya, o diba? So, kailangan kayo ang mag-decide kung gusto nyo ba sa kanya o hindi. Basta, ang whole experience ko sa kanya is sobrang napaka-smooth lang and wala akong naging problema. And, natanggap ko talaga yung pera agad-agad. So, yun. Mag-ingat kasi marami talaga nag-PPM once na mag-post ka or magtanong ka lang, mag-comment ka sa mga ganyan. Maraming nag-PPM sa'yo, kaya mag-ingat. Baka mapunta kayo sa mga tao na hindi magandang intensyon, mahirap na. Siyempre, pera yon. And sana nakatulong ako, sana nasagot ko po yung mga tanong ninyo. Kung may mga katanungan pa po kayo, pwede kayong mag-comment dito sa video na to. And maraming salamat po. Thank you for watching this video and palike and share na rin po ng video na to para po marami ang magkaroon ng awareness. Mag-iingat guys, marami talaga yung scammer. Meron akong nakita na post doon din sa group na yun na naniwala kasi siya sa sobrang baba. Ito, sobrang baba ng fee. Naniwala siya doon, nagtiwala siya, ayun, na-scam siya. O diba? Minsan mahirap din talaga magbigay ng tiwala basta-basta sa mga tao hindi natin kakilala. Syempre online lang naman to, hindi natin sila nakikita. So wala tayong habol. Kaya kilalanin niyo muna, kilatisin niyo muna kung sa tingin niyo ba okay siya o hindi. And basta ako ang naging experience ko sa kanya is okay naman ako sa kanya. As in talaga okay ako sa kanya. And sabihin niyo lang na kay Maria Cherry Joy nyo napanood. Kung ganon. Basta, hindi ko sinasabi na kayo sa kanya, doon din kayo sa kanya ha. Kilalanin nyo muna siya. Kumbaga, stock nyo muna. Pakiramdaman nyo muna kung talaga magtitiwala ba kayo. Lalo na kung malaki namang halaga yan. Okay? So, yun lamang for today's video. Thank you for watching. And please like and share this video. And pa-subscribe na rin po sa channel na to. Maraming salamat po. God bless everyone.